Good afternoon, Rick. Oh, so anong araw ngayon? Friday. Tara, i-continue natin yung ano natin, yung video natin sa slab, no? So, noong nakaraang gabi, nagbo-bottom bar na sila. Ngayon, top bar na. So, para lang bigyan ng background yung mga baguhan. Yung bottom bar is, yung makikita ito, mga bottom bar to, pero yung putol lang masa natin dito. So, yung putol putol ng concreting natin is 1/3 L/3. So, allowed to ng ACI, no? Allowed to ng code natin 1/3. So, check to. Tapos, para bigyan natin sila ng background, yung bottom bar, yun yung mag-resist ng positive bending, di ba? Pag nag-bend tong slab downward, yun yung tatawag na positive bending rate, di ba? So, ano mag-resist nun? Yung bottom bar slab. Alright? Tapos ngayon, top bar na. Ngayon, top bar na kasi sila. Ibig sabihin yan, ayun, yung top bar rate, ibig sabihin nun, kabaliktaran ng bottom. Para mo lang binaliktad yun. Diba? So, yung top bar naman is, mag-resist yun ng upward bending. Meron bang upward bending, Rick? Meron. Yun yung tatawag na negative bending. Kaya lang, pag sinabing negative bending, upward ang bending, hindi lahat nag-upward bending. So makikita lang natin yung upward bending o negative bending sa ibabaw lang ng mga beam. So kung ganon, ibig sabihin pala nun, doon lang tayo maglalagay ng top bar sa slab sa ibabaw lang ng mga beam. Kagaya nito, may beam. Di ba merong beam? Yan, meron top bar. Alright, so hanap ka ng mga beam, doon lang merong top bar. Alright? Oh. Si Leon Guerrero. Ha? Okay. So okay na, no? Okay na yung principle ng bottom tsaka top. So kung anong kung anong makikita mo sa bottom bar, yun din makikita mo sa top bar, binaliktad mo lang. So, titingnan mo, yung top bar o negative, yung masinsin na spacing, yun ang pinaka-top most. Diba? Ito, tingnan mo. Ayan o, dikit-dikit, diba? Ayan, Rick. Yan ang mas dikit-dikit. So, yan ang pinaka nasa ibabaw. Tapos, yung holder o itong temperature bar, which is malayo yung spacing, nasa ilalim siya. Kasi, kabaliktaran nga ng ng bottom bar, diba? Okay? So, tingnan nyo. Alright, so, ano pa? Sa spacing na na-discuss natin. Tapos, ito, marami nagtatanong din ito, Rick. Ano daw yung bent up? Ito, discuss natin yung bent up. May mga slab talaga yung design bent up, meaning hindi pinuputol. Kunyari, ito, Rick, oh. Dito tayo, papeso tayo dito. Kunyari yan. Pagka bent up, hindi puputulin yan. Diretso yan, continuous bar yan. Continuous bar. Ibe-bent down mo lang. O pag nasa ilalim ka, ibe-bent up mo. Ibig sabihin, therefore pala, itong bakal na to, saka ito, magkakonek yan. Ito, from top, ibe-bent down mo, gaganon mo, tapos ibe-bent up mo rin. Ibig sabihin, continuous yan. Walang putol. Diba? Pero, yun ang pinaka-basic na answer doon, ha. Pero may mga project na bent up, pero ina-alternate nila for the purpose of mas madaling i-fabricate. Biruin mo, Rick, imaginein mo kung bent up yan, tapos iba-ibang spacing. Edi nagkaloko-loko na, di ba? Nightmare yun. Ha? So pagka mga high-rise, bihira na nag-bent up. Kasi hindi naman sa ang downside ng bent up is nightmare. Nightmare yun sa fabrication. Kasi tuloy-tuloy yun eh. Diba paano kung iba-ibang spacing? Diba? Paano kung iba-iba spacing? Hindi nakaloko-loko na yung nagka-mix up na yung mga fabricated rebar, diba? Whereas pag ganito, cut off, sabihin, cut bars, sabihin, straight bars lang siya. No? Straight bars.
So dito na papasok yung tinatawag na curtailed. Itong klase ng ano na to, ng slab na to is curtailed. Curtailed o curtailment, meaning yung walang meaning putol-putol sa pinutol. 'Di ba? Kasi dito no need na lagyan sa center yan kasi wala namang negative. Yun ang explanation ng curtailment. So hahanapin mo lang yung kung saan kailangan lagyan ng bakal, doon ka lang maglalagay. The rest, ipuputulin mo na. Kagaya ng sa midspan. Yan sa midspan, Rek, wala naman negative ano yan eh, negative moment yan eh. So, kakat mo yan. No need na lalagyan ng bakal kasi aksaya lang, di ba? Curtailment. Ano naman yung patches? Anong sa Tagalog ng patches? Sa Bisaya, patch? Pinaka tapak. Tapak sa Bisaya, tapal sa Tagalog, tapal. So tatapalan mo lang kasi pagka computer software, kung computer software ang gagamitin mo, design software, meron doon parang color coding, Rick. Yung Keyplan yan, may naka-color coding yan. Tapos yung pinaka makapal yung kulay, yung bold yung kulay, nyari, red. Pagka light red, medyo yung stress doon konti lang. Pag masyadong makapal ang red, ibig sabihin, doon ang grabing stress. Doon mo lang tatapalan doon ka lang maglalagay ng mga bakal. Yun yung tatawag na patches. Pinpointed ang lalagyan mo ng mga bakal. Pinpointed ang stress. Alright, so may mga project kami na minsan kami rin nagtataka. Kasi hindi siya conventional ba? Yung pala, patches ang tawag doon. Alright, so ano pa? So explain din natin sa kanila kung ano ginagawa ngayon. Ang ginagawa ngayon, ito. Ito, columnation tawag nito. Columnation meaning, i-align mo yung column tsaka shear wall. For this parking building, walang shear wall dito. So ayan, yun yung kanto. Yun yung mga kanto niyan. So hihilahin ngayon. So si Stillman, yun, ginagawa nila. Hinihila nila yun in such a way na makukuha mo yung tamang covering. Dito tingnan natin. Meron dito hinila nila. Ayan, so hinihila nila. Yan, hinihila nila. Up. Yan, hinihila nila yan, chain block, para makuha yung concrete cover. Kasi pag hindi hinila yan, pag nabuhusan na hindi nila yan, mapoproblema kasi wala nang covering, concrete cover, pagbuhos ng poste. Alright, tapos ito nakita nyo kung pouring guide yan, pouring guide. Yan, pouring guide. Kasi ito naka-slope yan, slope to drain. Kasi parking building to, ibig sabihin pagka umuulan, pag yung gulong, pagbasa yung gulong, dahil sa ulan, siyempre magdi-drip off yung tubig. So hindi natin gusto na magpapanding sa gitna, mabaha sa gitna. Kailangan naka-slope to. Gentle slope lang to na hindi halata. Na hindi rin magpupondo yung tubig sa gitna, siyempre. Alright, tapos meron tayong PR Hilti 2, no? Ito yung self-leveling. Sabihin, paglagay mo dyan sa tripod, i-turn on mo yan, iikot yung laser, siya na mag-auto level, siya na mag-level. Rek, yung PR2 na yan, Hilti PR2, self-leveling yan. Pag turn on mo yan, pag in-on mo yan, siya na magle-level. Tapos mag-i-stop siya. Saka hindi yan iikot, Rek, yung laser na yan, hindi yan iikot pag hindi siya level. Alright, so madali na, di ba? Okay, so nag-i-start pa lang mag-punch list. Yung mga poste, wala pa yan. Lalagyan pa ng starter ties yan. Okay, lalagyan pa ng starter ties yan. Tapos, ito yung tinatawag na, pakita natin. Ito yung tinatawag na, yan, shear bar. Nakita nyo yung ekes na yan? Yung ekes na yan. Merong ekes, diba? Yan, o. Ano tawag dyan, Rick? Yung naka-ekes na yan, na bakal? Shear bar. Tapos itong plywood na yan, shear key. Susi, di ba? Susi, shear key. Nakalagay sa code natin yan, pag nagpuputol kayo ng masa, yung sa konkreto, dapat hindi lang naka-flash. Merong susi. Shear key. Shear key, sa konkreto, sa bakal naman is shear bar. To prevent na diagonal cracks.
Alright, tapos yung cutting natin na ba ng buhos, ulitin ko, L over 3. Allowed yan sa code ang L over 3. Pwedeng L over 4, pwedeng L over 3. Sa amin, pinili namin ng L over 3. Pwede rin namang L over 2, pero ang downside ng L over 2 is safety rin. Safety during sa construction. Alright, pero allowed yung L over 2. So, yun lang muna Rick, no? I-update na lang natin kasi hahaba yung masyadong video, no? So, i-continue lang natin yung punch list. Alright? Sige Rick, approve Rick.